Hello, what's up mga ka-oink-oink? Welcome back again sa aming YouTube channel! Hello mga ka-oink-oink, no? Ito na yung aking pangalawang vlog kasi nung first vlog ko ay na-upload na. So, salamat sa Diyos at tuloy-tuloy na to mga ka-oink-oink. Magva-vlog na ako kay noon kasi kapag mag-vlog ako, mag-upload, sobrang tagal. So, talagang pumunta si Randy sa barrio para lang makapag-upload ng aming video. So, ang dami ding natuwa sa pagbabalik ko. Kaya maraming salamat sa inyo mga ka-oink-oink. At isa din doon, nawala akong ganang mag-vlog kasi grabe mga ka-oink-oink, sobrang taba ko talaga. Nahihi ako makita sa camera. So, ngayon, andito na, nagbalik na ako mga ka-oink-oink. At dahil tapos na, dahil nakapag na ako sa inyo, update na ako sa inyo sa aking mga baboy, magbigay na ako sa inyo ng tips. Ngayon naman ay dito na muna tayo sa aming ready to lay chicken kasi may nagtanong si Sir Junel, shout out sa iyo, nagtanong siya kung magkano yung mga naabot na gastos namin sa aming ready to lay chicken. Okay, sa first building and the second building. Okay, so tara, let's mga ka-oink-oink, samahan niyo ako dahil dito tayo sa loob. Ayan, dito tayo sa loob mga ka-oink-oink, dito ako sa loob mag-explain, okay? So, let's mali kayo mga ka-oink-oink. Yan, ito yung pagpasok pa lang. So, alam niyo ba, ito mga ka-oink-oink, itong aming net ay talagang binili namin to, kulambo to mga ka-oink-oink kasi mga maliliit, sinadya namin kay para mga maliliit yung mga butas-butas, no? Hindi makaano yung lamok kasi ang mga manok, prune kasi yan sila kapag maraming lamok, ayan, tapos magkakasakit agad yan sila ng mga malaria na sakit, ganun. So, iano ko din sa inyo yan, ibibigay ko sa inyo yung mga tips din dyan, no, kung ano yung mga gamot natin. So, ayan, nakapalibot yan siya, puro net yan siya mga ka-oink-oink, ayan. And then, kapag masyadong marami ng ganito, ayan o, ito, yung hindi na makita, kumbaga, kahit mahangin, ay hindi makakapasok yung hangin dahil ito na yung nakakaharang. Ayan. So, every week ay nag-pressure wash kami mga ka-oink-oink. Kung makikita nyo, ayan yung aming pressure wash. Ayan, nag-pressure wash kami dito sa mga net para makapasok yung hangin. Kaya, kaya yung mga manok namin ay talagang hindi sila naiinitan kasi ang hangin kasi mga ka-oink-oink ay naglabas-pasok lang siya. Plus meron din kaming electric fan talaga na binili dito, namin nilagay at saka dito. Tapos sa itaas naman, puro yan insulation foam. Ayun, para lang na hindi ma-heat stroke. Pinaka-importante mga ka-oink-oink na anuhin natin na hindi mainitan yung ating mga manok, no? Lalong-lalo na kapag sobrang init, kailangan hindi yan sila ma-heat stroke mga ka-oink-oink. So, as ngayon mga ka-oink-oink, ang oras natin is 11:29 na ng umaga. So, kung makikita, ito yung oras ng first harvest namin mga ka-oink-oink. So, kung makikita ninyo, ayan na yung aming mga eggs. Ayan. Ayan na yung aming mga eggs ngayon. So, ano pa to? Mga 11:29 ng umaga. So, kung makikita nyo, ayan yung mga eggs nila. Okay. Ayan, ayan yung mga eggs. So, kung makikita nyo mga ka-oink-oink, merong iba, nakikita ko sa Facebook, na talaga yung mga eggs nila, sobrang dami talaga, nakalinya yung mga eggs. Tapos, ano lang yun mga ka-oink-oink, for the views lang yun. Kasi, ayan, kada isang kgs, ayan, ay talagang 4 lang dapat ang dito mga ka-oink-oink, ang itlog. Kaya hindi yan pwede na nakahilira lahat yan yung itlog nila ngayong araw. No, it's a big no. Ano lang yun sila mga ka-oink-oink. Paano lang yan? For the views lang yan. Para maraming manunood at saka para marami silang mainggan niyo. Pero ito talaga yung mga ka-oink-oink pinapakita ko sa inyo. Tunay ito. At saka walang halong hindi ito scripted. Ayan, kung makikita nyo yun. Oh. Ayan, kaya anuhin nyo lang mga ka-oink-oink, no? Subaybayan nyo lang yung vlog ko ngayon dahil ipapakita ko sa inyo, tuturuan namin kayo mga ka-oink-oink kung paano namin i-guide. So kung napapansin nyo mga ka-oink-oink, meron din kaming ready to lay chicken sa first building namin, dun sa kulungan ng baboy. So
napansin namin mga koink-koink na okay pala yung RTL business, no? Kasi everyday kumikita ng pera, and then hindi ka din mamomroblema sa pagbili ng feeds kasi araw-araw meron kang kita. But hindi mo yun mga koink-koink anuhan kung wala kang mga pagsubok na talaga ng mga kailangang harapin. Kasi kapag mag-RTL business ka, hindi din madali mga koink-koink. Walang madali, no, sa pagbibusiness. Lahat kailangan nating anuhan, paghirapan, kailangan marami tayong mga pagtitiis, marami tayong mga basta mga koink-koink, gulong-gulo, lalong-lalo na sa financial. Yun talaga yung pinakakailangan nating unang hanapin mga koink-koink, yung financial. So sa ngayon nga mga koink-koink, hindi din ako nakapaniwala na meron akong 850 eggs, no, ngayon, no, 850 chicken, 860, no, 860 heads na mga manok. Hanggang ngayon hindi din ako nakakapaniwala mga koink-koink na ganyan na din karami yung mga manok ko. So hindi yun basta-basta mga koink-koink, ha, hindi yun basta-basta. Okay, so ngayon ayan, ipaano ko sa inyo kasi nag-comment si Sir Junel. Ayan, nag-comment si Sir Junel Lapora. Ayan, si Sir Junel Lapora kung magkano yung mga nagastos namin mga koink-koink sa aming RTL business. So, ang mga nagastos namin sa RTL business ay mga koink-koink, nasa 500,000, na sobra 500,000. Hindi yun kasama sa building, ha. Yung total na yun mga koink-koink, hindi yun kasama sa building. Kasi ito, meron na kaming, ang nakalamang din sa amin kasi meron na kaming building. At saka doon sa first building, hindi yung kasali. Sa manok lang yun mga ka-oink-oink at saka sa cages. Yun yung kasali doon sa computation namin. At saka, yung iba, akala nila na kapag bibili ka ng RTL ay pagdating sa'yo, mangingitlog na yung manok mo. Hindi yun mga ka-oink-oink. So, aabutin pa ng 1 month simula nang dumating sa'yo ay tsaka pa sila mangitlog. And then the mostly na maitlog nila is nasa small pa lang of peewee, polit, and then small. Ayan. So, hindi ka pa talaga mga koink-koink masyadong kumukita doon. Kasi nga, mga pa lang, mga maliliit pa lang. And then, tamang-tama lang na, mga koink-koink, makabili ka ng feeds para mapakain nila, no? So, hindi pa, akala kasi ng iba na kapag, ayan na, nangitlog na, kumikita ka na, hindi yun mga koink-koink. So, kung mag-RTL business kayo, kailangan, mayroon kayong ilaan na pambili ng feeds na good for 1 month kasi hindi yan sila mangingitlog agad-agad pagdating sa'yo. Depende na rin yun mga koink-koink sa RTL na nabili nyo. Kung legit naman yung supplier na binibilhan nyo, so talagang mangitlog yan ng 1 month lang simula sa iyo. Kagaya sa akin mga koink-koink, sobrang saya dahil marami na kaming natutunan sa first batch namin. Oo, sobra kaming mga koink-koink kasi nung dumating, may agad namatay, and then hindi namin alam kung ano yung gagawin. Sinusunod namin yung nakikita lang namin sa YouTube, sa Facebook, pero iba pa rin talaga mga koink-koink kapag ikaw ang gumagawa at saka ikaw ang nakakadiscovery, ikaw yung talagang nag-hands-on, no? Wag kayong nyo lang sa katiwala nyo lang sa kasi wala din silang alam. Dapat ikaw yung may-ari, ikaw ang nagpalabas ng pera sa bulsa mo. Kailangan ikaw yung hands-on mga ka-oink-oink. Okay? So, ngayon, mga ka-oink-oink, tsaka yung isa pa na tips ko ay dapat kung bibili kayo mga ka-oink-oink, kagaya sa amin, so bumili lang kami ng konti lang, nasa 360 heads yun yung doon sa first building. Tapos kasi pa yun mga king-king hindi ka pa hindi ka pa magaling mag-alaga doon. Kailangan mag-explore ka pa doon, ganyan. So kung meron talagang mga mamatay, lalo na kapag may sakit, ayun, so malaking aray doon kasi imaginin mo kung magkano yung per head pag mamatay, so 550. So ganun talaga siya mga ka-oink-oink. Hindi ko sinasabi na madali mag-RTL. Kailangan mga koink-koink, kailangan manalaksik, kayo, kung ano yung mga dapat gawin.
So ngayon, dahil marami na kaming mga lesson na ano namin sa building 1, at hindi namin yon ipagdadamot sa inyo mga koing-koing, no? Sa mga magsimula pa lang na gumaya sa amin, ay hindi namin yun ipagdamot sa inyo. Tuturuan namin kayo, guide, no? Kung ano yung mga dapat ninyong gawin. So yung tips ko una, yun, yung hindi muna damihan. Kaya mas maganda naman talaga yung kayo ang mga koing-koing, pagpakain. Ay, ito ganito pala yung mga mali ko noon na i-apply ko ngayon. So dito mga koing-koing sa second building ay pa lang to mga koing-koing sila, mag 3 months pa lang, no, simula nang dumating, ay 1 month pa lang to mga koing-koing nung dumating sa amin, nag-start na silang mangitlog. At ngayon ipapaano ko sa inyo mga koing-koing na nasa 96% rate production na kami ngayon. Kaya yung mga natutunan namin, yung mga failure namin sa first building ay in-apply namin dito mga koing-koing, mga lesson. Kaya dito sa second building masasabi kong mga koing-koing na nasa 96% na kami sa aming egg production. Ang ganda mga koing-koing. So ang tuwa namin kasi imagine nyo sa 180 heads, so maka-harvest kami dito ng 460 eggs a day sa dito na mga koing-koing dito sa kanilang lahat. Ayan, kung makikita nyo, yun yung mga eggs nila. Di ba? So ayun mga koing-koing, no? Hindi pa kasali doon na yung sobra 500,000 yung nagastos namin dito sa lang mga koing-koing, sa cages lang at saka sa manok. Hindi pa daw kasali mga koing-koing ang mga drinker nila. Ayan, itong mga drinker na to, binili namin to sa Shopee. Ayan, sa Shopee. At ito din yung sa mga koing-koing, yung dito sa housing, hindi pa yung kasali yung mga koing-koing. Kaya sobra talaga akong na malaki yung nagastos namin kasi nung April ay kami dito, pina-assemble, hindi man magawa dito ni Randy ito lahat-lahat, no? Meron mga tsuhin si Randy. And then ito din kami, sobra mga 99,000 yung mga nabayad namin sa labor kasi nung nagtrabaho yung mga tsuhin ni Randy ay umabot sila ng isa kalahating buwan. Ayan, nagtrabaho lang sila dito doon sa babuyan namin, naglagay ng net at saka dito din kaya sobra laki ng namin mga koing-koing, mga nagastos namin. Tsaka hindi din ako vlog noon kay gusto ko kasi mga koing-koing na wala hindi muna, keep white muna kasi sabi nga nila yung mga meron kang plano, yung mga evil eye. So talagang ngayon na lang ako nag-upload nag-vlog na nandito na talaga, nakikita nyo na. Ayan. So ito, kung makikita nyo, yung mga PVC na yan, yung mga connection dyan, ito, binili na lang yan namin. Hindi yan kasali sa binili namin sa manok kasi inasimbol na namin to mga koing-koing. Ang cages lang yung binili namin. And then, para kami makatipid, si Randy na ang nag-assemble dito. Ito, ayan. Kasi yung kadalasan binibili ninyo, yung iba per set na. So para makatipid kami, bumalik kami sa ibang supplier ng mga cages and then kami na nag-assemble. Tsaka na kami bumili ng mga manok kapag tapos na naming na-assemble mga koing-koing. So ang mga koing-koing, ang saya lang kasi ang ganda ng mga manok na nabili namin. Kita nyo yan mga koing-koing. Kita nyo kung yung gaano sila ka-healthy at saka kung gaano sila kaganda, kagwapa sa mga RTL na nabili namin. Nung sa kasi mga koing-koing, yung sa first building namin, Diyos ko, wala kaming kaalam-alam, my God. So dapat tingnan nyo yung palong pag bumili kayo, baka kasi bagong bagong suboy lang sa palong, ibig sabihin nun matagal pa talaga yun mangitlog. Dapat nasa ganyan na yung bili ninyong palong, yung ganyan, no? Ayan. Dapat mga koing-koing, dapat tingnan nyo talaga mabuti na kailangan makabili ko nasa 17 weeks na manok talaga. So sa legit na supplier na binibilhan talaga, hindi yung baka ma-scam kayo. Naku, Diyos ko, grabe, malaki yung gastos mga koing-koing sa pakain pa lang, ha. Yan. So kita nyo mga koing-koing, ayan, ayan. Tapos ito naman, ayan, yung aming
dito sa mga kanilang ito, ano na to mga koing-koing, sa binibilhan na namin to, itong kanilang kainan. Ang binibili lang namin sa Shopee, ito. Ayan, binibili din ng additional kami dahil kung nakikita niyo ito mga koing-koing, ito yung ano namin sa broiler chicken. Malaking kaibahan mga koing-koing ang broiler chicken sa RTL chicken. Kung makikita ninyo, meron ba kayong nakikita na langaw na lumilipad? Oh, di ba? Sa kainan. Di ba wala? Oh, wala yan mga kaoink-oink. Ang galing lang. So papakita ko sa next vlog ko kung ano yung mga sikreto namin kung bakit walang langaw tsaka walang amoy yung aming manukan. So that's all for today's vlog mga kaoink-oink. I hope na nag-enjoy sa vlog.